Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Andito na naman tayo mga kababayan sa aking munting YouTube channel. Samahan nyo ako mga kababayan dito sa mga mahalagang issue na ating pag-uusapan mga kababayan. Patungkol ito sa mga nangyayaring kababalaghan dito sa ginagawa ng ating mga iilang kapulisan mga kababayan. Hindi naman lahat kaya lang ang masaklap ay mga matataas ng opisyal sa ating mga PNP mga kababayan, lalong lalo na ang PNP chief mga kababayan at saka iilang mga general mga kababayan, PNP general ang di umano'y sabi protector daw ng pugo. Ito mga kababayan, lumalabas na talaga ang mga kababalaghan na ginagawa ng ating mga kapulisan, no? Lalong-lalo na ito si PNP Chief Ramil Marbel ba mga kababayan? Ramil Marbel, no? Ito si PNP Chief Marbel mga kababayan, namumuro na eh. Ang dami na siyang mga kababalaghan nga ginagawa eh. Unang-una yung pag-relieve ng mga pulis sa sa Davao City mga kababayan. Dalawang beses siya nagbaklas ng pulis sa Davao City, di ba? Mga mga kababayan, parang wala mga due process itong ginagawa ni PNP Chief Marbel. At saka ang pinaka mga kababayan, itong ginagawa ng mga kapulisan nga itong mga mga kababayan, itong mga pulis si IDG na matitino nga nag-operate mga kababayan dito sa illegal pugo hub mga kababayan, di ba? Yung nag-operasyon sila sa pugo mga kababayan, itong sinasabing mga illegal nga ng pugo. At naging positive ang kanilang operasyon mga kababayan. Sa katunayan nga, nagsampan sila ng kaso nito. Pero ang problema mga kababayan, sa halip na ma-promote itong mga matitinong pulis na ito nga nagtrabaho ng tama, nagtrabaho na alinsunod sa kanilang tungkulin mga kababayan, ang masaklap nirelieve pa. Nirelieve mga kababayan yung iba nga na-reassign kung saan nire-assign mga kababayan. Itong si Police Colonel Buyakaw mga kababayan, no? Ito ang dito, team leader si Police Colonel Buyakaw. Ngayon nagtuturoan na itong si General Karamat at saka si General Bakay mga kababayan. Lumabas. Sabagay itong dalawang general mga kababayan, hindi naman to nila i-relieve itong si Colonel Abuyakaw at saka ang kanyang team kung walang utos sa mas nakakataas kanila mga kababayan. Ang naipit doon sa dito mga kababayan, yung investigasyon sa Kongreso mga kababayan, ngayon medyo nagkaroon ng investigasyon ng Kongreso nga medyo no? Medyo may magandang ngayon sa kanilang investigasyon. Nirelieve ko siya dahil doon sa pag-operate niya doon sa Pugo in Banban. I was just following orders coming from national headquarters. So I implemented. OIC ka? Yes. Bakit hindi ka ba dapat nagtanong? Pwede kang pakainan ng pipirman mo, death sentence mo. Before you sign or implement anything, mag-imbestiga ka muna kung totoo. And you failed to do that? Yes, Mr. Chair. Yes. Believe din ako sa'yo, pinagtatakpang mo yung boss mo eh. Sino ba Chief PNP nun? The current Chief PNP na, Mr. Chair. Yung current? General Ramel Marbil, Mr. Chair. Si General Marbil. O, pinagtatakpan mo. Ayan mga kababayan lumabas si General Marbil, ang PNP chief nga pinagtatakpan nitong si General Bakay. Oo, General Bakay.
Itong matindi mga kababayan, itong PNP chief na to mga kababayan. Parang bumabalik na nga lang din sa ano mga kababayan, itong galawan ngayon ng ating mga kapulisan mga kababayan. Ulitin ko, hindi lahat ha, hindi lahat na kapulisan ang ano. Although marami namang pulis nga matitino mga kababayan. Katulad yung sa grupo ni Colonel Buyakaw mga kababayan, nga nagserbisyo lang, nagtrabaho lang, alinsunod sa kanilang tungkulin. Nung naging positibo mga kababayan, nakasampan na ang kaso nga inano nila doon sa laban sa mga illegal nga pugo hub mga kababayan. Ay nirelieve pa, di ba? Yung iba, kinalat sila ni reassign yung iba mga kababayan sa iba-ibang destinasyon. Ngayon, paano na yung kaso nga isinampa nila? Di ba? Malinaw mga kababayan, ng pag-relieve sa mga grupong ito ng CIDG. CIDG ba to? Sila si Colonel Buyakaw. Upang mapahina ang kaso nga naisampa nila sa Pugo hub mga kababayan, laban sa Pugo, mga illegal nga Pugo. Yun ang bakit lumalabas na talagang itong PNP chief at saka ilang general tulad nito ni General Karamat, pero si Karamat mga kababayan dito para makakalusot yata. No, kasi wala siyang magawa. May 4 pa high ranking officer mga kababayan nga nasa niya, nauna sa kanya. Wala siyang magagawa. Pag yan talagang inuutos sa kanya, no choice siya. Tapos ang ngayon, ito si General Bakay mga kababayan, kasi ito pala ayata ang director. Ito nga siya ngayon ang nagiging abogado sa PNP chief. Ngayon talaga ang PNP chief naman talaga mga kababayan ang may order nito. Tapos, hindi natin malaman kung may kinalaman dito ang DILG secretary ha. Di natin malaman kung may kinalaman dito ang DILG secretary. At siyempre, mga kababayan, hindi naman pwede sabihin walang alam ang presidente dito, no? May utos daw ang presidente daw nga iban ang mga pugo, lahat ng pugo mga kababayan, iban daw may utos ang presidente nga iban. Ang pugo lang palang iban mga kababayan, pangalan lang palang ibaban, iniba lang ang pangalan, hindi na pugo. At saka itong talaga mga kababayan, yung kawawa, itong mensahe para sa mga matitinong pulis nga parang kinatakot nila nga pagka gumagawa kayo ng tama na alinsunod sa inyong tungkulin, marirelieve kayo. Itong katunayan, itong grupo ni Colonel Buyakaw mga kababayan, di ba? Ini-operate nila yung pugo, mga illegal pugo hub. Ngayon nagpositive, nagsampa na nga sila ng kaso nito. Ngayon, ang ginagawa nito mga tarantado, mga PNP general, kasama na ang PNP chief na si Ramil Marbel mga kababayan. Anong ginawa nila? Sa halip nga i-promote, sa halip nga bibigyan ng award itong mga pulis na to, itong grupo na ito mga kababayan, nirelieve pa. Ngayon, yung mga natitirang matitinong pulis mga kababayan, nag-aalanganin yan nga gumawa ng matino. Kailangan makikiayon sila sa kagustuhan nitong mga pulis na to, mga iskalawag na mga pulis na to mga kababayan. Maalala natin sa panahon ni Duterte mga kababayan, pagsampa ni Duterte dito sa nagiging presidente mga kababayan, pag sampa talaga niya sa Malacanang, nilinis agad mga kababayan ang PNP sa droga. Sa droga mga kababayan, sa mga illegal ang protector, mga PNP general, maraming mga general mga kababayan, maraming nakakasuhang mga PNP, no? Tapos mga mayores mga kababayan, senador mga kababayan, kaya nakulong yung nakulong yung dating DOJ secretary mga kababayan, si Laila de Lima, di ba? Ito ngayon mga kababayan, kasi sabay-sabay tayong babangong muli. Ito na, nagbalik na naman mga kababayan ang sakit sa hanay ng PNP.
ito ngayon, di ba? Katunayan ito, may mga pulis nga gumagawa ng tama. Ginagawa lang kanilang tungkulin. Anong ginawa ng ibang mga eskalawag ng mga general? Lalong-lalo na ang PNP chief, mga kababayan. Di ba? Pinasibak. At saka mayroon pang malala, mga kababayan. Sino ba ang nasa likuran ng pagtanggal sa PNP escort, PNP security ni BP Sara? Sino ang niyan sa likuran? Hindi, siyempre ang PNP chief, itong di mo malaman ito si General Marbel, mga kababayan. Lack of discipline ito no? Bakit natin masabing lack of discipline, mga kababayan? Di ba? Tapos ano pa siya, no? Wala pa siyang respeto, mga kababayan. Wala siyang respeto sa Vice President. Ang tingin niya sa sarili niya, para bang biro mo, Vice President, isa pangalawang pangulo sa Pilipinas, mga kababayan. Wala siyang respeto. Tinanggal niya ang mga PNP escort ni BP Sara, yung 75 na PNP escort. Tinanggal niya. Siguro sumusunod siya sa utos ng boss niya. Masyadong to si Marbel, mga kababayan. Para din tong robot na sususian gumagalaw pag sinususuyan. Parang ganoon din mga kababayan. Wala to sariling diba? Anong karapatan niyang tanggalan ng security ang ating Vice President? Wala siyang dahilan. Ang dahilan, ang sabi lang, kulang daw ng kulang ng tauhan ang PNP. Maraming kailangang mga assignment nga dapat pagtugunan. Biro mo, ang dami yung pwedeng reassign ang mga BP security pa, ang Vice President security personnel ang kinukuha. Samantalang doon sa QOJC, mga kababayan, maraming pulis nga nakapaligid sa QOJC hanggang ngayon, hindi niya yun ginalaw. Dapat yun ang ni-reassign niya kung saan-saan lang nilalagay, hindi yung Vice President security, yung mga PNP na yun. Diba? Kaya ito si Colonel Marbel, General Marbel, mga kababayan. Ito, ang nagbitbit nito dyan sa kaya nagpakitang gilas, ang nagbitbit nito si Tambaloslos taga-Tacloban yata to. Narinig ko pa taga-Tacloban yata to, mga kababayan, si General Marbel. Binitbit ni Tambaloslos at nilagay dyan sa posisyon na yan. Kaya yun. Pero dapat isipin mo, General Marbel, no, kung maririnig mo, dapat isa sa alang-alang mo rin sa mga desisyon mo, yung masusunod mo yung natin, saligang batas. Sumusunod ka rin sa konstitusyon, hindi yung kung ano yung gusto mo, yun na rin ang ginagawa mo. Yung pagsibak mo sa mga PNP personnel doon sa Davao City, lumalabas talagang pinag-ano nyo yung mga Duterte, no? Ginigipit nyo. Ngayon, kung may mangyari sa Vice President, sagot mo? Diba? Bakit ang presidente hindi nyo binawasan ng niya? Diba? Yung mga PNP escort niya, yung kanilang mga mga security, bakit ang Vice President lang? Tapos pati yung narinig natin, may balita pati si mga escort ni Bongo, tinanggalan na rin daw. Maliwanag ng mga kababayan, isang pamimersonal na ito, isang political harassment itong ginagawa nila, mga kababayan. No? Pagka hindi ka aliado ng ating presidente, ating bangag na presidente, wala. Dapat ngayon, dahil lumalabas yung pulboronic video, mga kababayan, ang presidente, kinaladkad na talaga nila yan para sa magpa-drug test, mga kababayan, para talagang mapawalang visa yung sinasabi nilang pulboronic video. Hindi yung sasabihin ng apik yan. Ano yan? AI yan. Diba? Ganun lang. Ang mga tao hindi naniniwala.
Ang hinihintay ng publiko ay magpa-ano si presidente, magpa-drug test, mga kababayan. Tapos dadagdag pa itong ano, itong lumalabas talaga mga kababayan nga ano, ang protector ng pugo kaya hindi nila talaga mapatigil ang operasyon ng pugo dahil source of income nga nila yan eh. Pinagkakikitaan, tito na ang patunay itong ginawa na sa grupo ni Colonel Buyakaw, di ba? Sinampahan ng kaso kasi maraming ano diyan sa Pugo na operasyon na nila, Pugo Hub. Pero anong ginawa nila? Paano yung kaso na sinampa ng mga pulis, reklamo laban doon sa Pugo ano na yan? O, di ba? Humihina ang kaso. Kasi pinagtatanggal nila yung mga pulis, sinong aatin sa hearing kung may hearing? Wala na. Ganun ang style nila mga kababayan. Di ba? Ginagago ang mga Pilipino eh. Yung mga general na yan, hindi yan dapat yan sa pwesto, sa posisyon. Panahon ni Duterte na naayos na yung PNP eh. Marami nga talagang ano, yung iba talagang nabaklas, yung iba na-reassign, pinadala sa Mindanao, yung mga pasaway nga hindi naman sapat yung kaso nila, parang masibak sila sa serbisyo. Pero pinarusahan, pinadala sa Mindanao, di ba? Nag-react pa nga yung taga Mindanao, bakit kami ang bagsakan ng mga pulis ng may mga kaso? Di ba? Ganun yun. Ito, inulit na naman. Ito na naman, itong pumumuno ng PNP chief. Yun lang mga kababayan ha. Ay naayon lang yan sa ano sa balita, no? Ito mismo sa hearing ng Kongreso mga kababayan, pakinggan natin yung ano. Baka sabihin nyo, gawa natin ano to mga kababayan. O naman, no? Kung hindi natin ito bibigyan ng special attention, though may pronouncement ang ating Pangulo, itong banning ng POGOs, parang mapapahalin tulad ito sa mga illegal drugs and other illegal gamblings. Parang yung mga tinatawag na guerrilla operations, andyan pa rin. Kaya napakahalaga po, Mr. Chair, malaman natin ano ba talaga nangyari doon sa police personnel na nagtrabaho, minalas pa. General Acop, ito lang sasabihin ko, I still cannot comprehend that after a successful operation of those personnel, and after a week, marerelieve sila. And it's still lingering in my mind why. And now, it's becoming clear and clearer. So, Congressman Busita, you have the floor right now. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, during the last hearing, nabanggit po ni ASEC PAOK, General Cruz, na sa likod po ng illegal POGOs, merong kidnappings, killings, torture, prostitutions, love scam, and etc. And Mr. Chair, katulad po ng illegal gamblings, other illegal gamblings, illegal drugs, bawal naman talaga yan, pero nahihirapan po yung ating law enforcement units para dito. Ang kagandahan lang po ngayon, Mr. Chair, may pronouncement ng ating Pangulo para sa total ban ng POGOs. Meaning, O, di ba? May pronouncement ang ating Pangulo para sa total ban sa Pugo. Pero wala mga kababayan, di natin alam kasi itong ating Pangulo ngayon, mahilig to sa mga ano mga kababayan, ang mga palabas, no? Una-una tingnan natin yung sinisingit niya idinadawit niya pilit si PRRD sa issue ng West Philippine Sea mga kababayan, yung sa ano sa gentleman agreement, di ba? Wala siyang napatunayan, lumalabas nga siya lang pala ang may ano ng gentleman agreement, nga wala naman pala talagang gentleman agreement. Sumunod mga kababayan, baka makalimutan, akala nakakalimutan ng mga tao, yung palabas nila na naman doon sa ano, yung sa Matagtag, Barangay Matagtag, Batangas mga kababayan, yung tuni-tuniladang Shabu. Di ba? Medyo hindi nakalusot sa publiko yon. Lumalabas talaga, ipit pa rin sila. Diba? Laging minamalas din atong presidente mga kababayan. Anong nangyari? Anong nangyari ngayon sa droga doon sa Matagtag? Pati yung driver, wala na, di ba? Walang balita.
mga diversion lang yun nila mga kababayan para matakpan yung issue patungkol doon sa ano yung mga kababayan, pulboronic video yun talagang tinatakpan nila dyan at saka yung yun nga yung kay Jonathan Morales. O di ba? Sunog siya noon. Tapos nagpalabas pa uli mga kababayan yung ano yung doon sa Davao City, nasabi mayroon na naman doon nasabat na ano na mga droga. Samantala, ang Davao City ay nasa kasulukuyan yung war on drugs ni Mayor Baste Duterte. Para bang pinipilit, ipinamukha nila nga ang mga Duterte, mga kababayan, masasabi nating ano mas ano sila kaysa pamumuno ng mga Duterte. No? Ang nangyari, kasi mga planted wala. Ito na naman ngayon mga kababayan. Sa Enero pa, dito pa sa nakaraang suna mga kababayan nga mismo kalikasan ang nagpatunay na sinungaling ang ating presidente. Diba? Yung sinabi niya na 5,500 floods mga kababayan, floods control project na operational na, tapos na. O, di ba? After 2 days mga kababayan, nung pagsabi niya, binaha ang Metro Manila, kasama pa ang Bulacan. Noong kasagsagan sa Bagyong Ondoy mga kababayan, may mga lugar na hindi inabot sa baha, ngayon inabot na. Nasaan yung sinasabi niyang flood control project na pinapagawa niya? Na nagkakahalaga ng trilyon mga kababayan ang budget noon. Kahit palagay na natin, bigyan na natin siyang partida, walain na yung 5,450 mga kababayan. 50 na lang ang ititira. Ipaturo niya kung saan yung 50 niya nilalagay. 50 na lang, wag na yung 5,500 kaya masyadong yun. Masyadong malaki mga kababayan. Hindi talaga yun. No? Masyadong yun, mataba. Masyadong ginagago ang taong bayan noon. 50 na lang. 50 flood control project na lang ang ipaturo sa kanya. Iisa-isahin talaga yan. Kung saan niya nilalagay ang mga yan. Baka hindi pa abot mga kababayan. 50 na lang. Tanggalin na yung 5,450. Palusutin natin ang ating presidente. O, di ba? Wala yun. O. Mismo kalikasan mga kababayan, nagrebuild na sa mga pangluloko niya sa taong bayan. Pinapamukha sa kanya, sinungaling siya. Pero nagsabi siya sa zona siya, after 2 days, binaha ang Metro Manila. Ito sa Marilao, sa Lambakin mga kababayan, Barangay Lambakin, Northville, 4A mga kababayan, Marilao, Bulacan, lubog na lubog. Hanggang bubong ang tubig mga kababayan. Ang mga residente nasa bubong na ng bahay, walang nang nag-rescue. Taliwas sa sinasabi ni Jean Fajardo mga kababayan nga ang ilang hanay, ang kapulisan handa na para sa mga disaster mga kababayan, no? Handa na silang magresponde sa may mga sakuna nga dumarating. Ano nangyari? Diba? Nagkalit-silit siya. Hindi pa naglandfall ang bagyo noon mga kababayan. Hindi pa naglandfall si Karina mga kababayan. Dumaan lang, nakikiraan lang sa ere. Hindi naglandfall Lutang na ang Metro Manila. Lalo na kung naglandfall pa yun. Sunog ang ating presidente mga kababayan. Ito na naman ngayon, itong order niya nga total ban daw sa mga pugos. Bakit ngayon may mga pugos pa rin at protektado pa ng mga general? Bakit nasabi natin protektado ng mga general? Ito nga yung ginagawa nila sa mga grupo ni Colonel Buyakaw na nag-operate sa mga illegal pugos hub sa dyan sa Tarlac. Positive ang operasyon ng CIDG mga kababayan. Nagsampa na nga sila ng kaso. Anong ginawa ng mga tarantado mga general sa utos ni General Marbil mga kababayan, ang pinakamagaling ng PNP chief. Sa kasaysayan ng PNP, ngayon lang tayo nagkaroon ng PNP chief mga kababayan na hindi natin maintindihan. No? Mula kay Lacson,
disiplinado ang pulis, sumunod. Yung ibang mga PNP chief, okay naman. Tapos sumunod si Bato, lalo nagkaroon ng war on drugs, tapos may pumalit kay Bato, okay naman. Sila si General Elizar, di ba? Okay naman, di naman ano. Umupo si BBM, mga kababayan, at may ini-introduce ito si Tambaloslos nga isang ginagawa niyang PNP chief. Ayun, mga kababayan, nagkaloko-loko na. Ito ngayon, diba? Ito ang masaklap. Sa mga illegal drugs, illegal gambling, may prostitution, may kidnapping pang sinasabi. Ito protector, mga kababayan, mga kapulisan na ito mga general na ito, pasintabi lang sa matitinong pulis. Kasi maraming patitino, patunay lang yan. Andito yung grupo ni Colonel Buyakaw at nirelieve pa. Oh. Diba? Kaya walang mangyayari sa ating bayan, mga kababayan. Walang mangyayari sa ating mga Pilipino. Kung ang namuno dito sa ating bayan ay ganitong klaseng tao, mga kababayan. Ganitong klaseng mga politiko. Anong mangyayari sa ating mga Pilipino pagka ganito ang ating mga leader, mga kababayan? Itong PNP, hanay ng PNP, mga kababayan, silang taga-protekta sa ating mga mamamayan, tayong mga mamamayan, aasa sa kanila. Paano tayo aasa sa kanila kung ito sila ang protector mismo ng mga sindikato, mga kababayan? Sila mismo ang protector sa mga pasugalang illegal. Huwag mong sabihin pati sa droga hindi sila protector. Sila to, mga kababayan, kaya nga nila kinukontra yung war on drugs ni Mayor Baste Duterte. Kaya nga nila kinukontra yung war on drugs ng mga Duterte dahil ang operasyon nila maantala, mga kababayan, mapirwisyo ang kanilang business. Ito yung mga negosyante, mga kababayan, mga negosyante sa droga, prostitution, at saka yung sa mga lahat ng illegal. Diba? Kababanggit lang ni Congressman Busita . Hindi nila masabi, mga kababayan, nang gawa-gawa tayo ng kwento kasi nakabase lang ako dito sa pinapatawag na sa kongreso. Hindi rin natin malaman, mga kababayan, kung seryoso ang kongreso dito. Baka mamaya ito rin mga palabas lamang din para medyo babaw. Kasi sirang-sira ang kongreso, mga kababayan, sa ginagawa nila doon sa SMNI, kay Eric Siles, tapos yung pagpatawag nila sa hearing doon sa kay di ba, sa war on drugs nila ni dating former President Duterte. Pero mga kababayan, yung kagrupo nila yung sa Teachers Act, mga kababayan, na convicted na, hindi pa nila maipakulong. Di ba? Si Franz Castro, mga kababayan. Dito siguro, dito natin mga kababayan, kung ipatawag nila si PNP chief. Kasi natukoy na lumalabas na nga ito si General Bakay, pinagtakpan, tumayong abogado kay PNP chief Marbil, mga kababayan. Ito, kung seryoso ito mga congressman na ito, dapat patawag nila yan. Talagang parusahan kung mapapatunayan. Ito may mga di ba? Naipit na nila na nakukorner dito. At saka yung ginawa ni General Marbil nga tinanggalan ng mga PNP escort ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Ano bang nakain niya? May balak ba siyang ipa-assassinate ang pamilya ng Vice President? Parang wala na silang karibal sa politika, mga kababayan. Ang mga tao hindi maniniwala kahit anong sasabihin nila, kahit anong palusot ang gagawin ng mga kababayan. Mga tao hindi na naniniwala. Talagang ang pagtingin talaga sa mga tao sa kanila, ganun nga, mga kababayan. Protector ng mga illegal na droga, protector ng mga illegal na pasugalan tulad ng pugo. Kasi, mga kababayan, ang pugo, lagi lang iniisyo,
na lumago daw ang pugo dahil kay Duterte, di ba? Ulitin natin, na-vlog ko na to noong mga nakaraang araw. Sa panahon ni Duterte, mga kababayan, yung 400, ano ba yun ang pugo? Lahat yun rehistrado, di ba? Lahat yun nagbabayad, may pumapasok na tax sa gobyerno. Ngayon wala na si Duterte, mga kababayan, sinasabi nila, kinakabit pa rin na kay Duterte yung nasa issue sa pugo, mga kababayan, nga sila naman ang protector ngayon sa mga illegal. Kaya pag upo ni BBA, mga kababayan, ang mga pugo, maraming mga outlet sa pugo nga naging illegal na, di na nagbabayad sa gobyerno. Huwag nyo sabihin, operate yan, mga kababayan, nga thank you lang, mga inchik yan. Huwag nyo sabihin, basta-basta lang sila nag-ooperate dito sa Pilipinas, nga wala silang, di sila naglalabas ng pera, parang sa magpo-protection sa kanila. Ito, mga kababayan, lumalabas patunay ng ang protector ng mga pugo na yan, kaya nagiging illegal na ngayon, hindi na nagbabayad ng tax sa gobyerno dahil ito sa mga general na to, mga kababayan. No? Huwag nating sabihin wala pang ibang politikong ano nito, huwag nating sabihin ito lang tatlong general nito, mga kababayan, ang namainiobra yan. Siyempre, di natin alam, baka yung ibang senador dyan nga nag-iingay, isa din yun, di ba? Yung DILG secretary kaya, mga kababayan, ano kayang ano niya dito? Diba? Bakit habol na habol siya kay Kibuloy? Si Kibuloy, kahit wala pa, hindi pa convicted, mga kababayan, pinawanted nila lang, naglalagay pa sila ng patong sa ulo, nga 10 million, lahat ng mga kababayan, illegal yung ginagawa nila, lahat, sobra-sobra eh. O yung pinahirapan na yung kingdom, gusto na nilang agawin yung kingdom, ginagawa ng police visibility. Yung sa sinasabi ni General Marvel, kaya nga daw kailangan niya ng tao, kaya nagbawas ng doon sa Vice President, security personnel. Bakit yung nandoon sa QJC, bakit hindi lang hugutin yun? Ano bang ginagawa niyan doon? Di ba? Nagbabayad ang gobyerno sa pasahod niya sa mga yan. Anong ginagawa niyan? Ginagawa ng private army. Binako nila doon sa QJC. Anong pa kayo na sa QJC? Hinahunting lang yung tao nga hindi pa naman convicted. Bakit yan si Franz Castro convicted na? Bakit hindi agad yan pinasok sa kulungan? Dito natin makikita, mga kababayan, ang kawalang hiyaan ng ating administrasyon ngayon. Ito pa, mga kababayan, titingnan natin kung alin talaga ang pipiliin ng taong bayan. Kahit yun sa ayuda, mga kababayan, ito sa ayuda, sabi nga ng mga taga Davao, kung magbibigay ka ng tulong, magbibigay ng ayuda, kahit sa Biblia, mga kababayan, sinasabi din yan ng Panginoon. Hindi ko lang mabanggit, mga kababayan, kung anong teksto yon. Pag nagbigay ang inyong kanang kamay, hindi na kailangang ipaalam sa kaliwang kamay. Anong ibig sabihin, mga kababayan? Diba? Kung nagbigay ka ng 2 kilong bigas, huwag mo na lagyan pangalan, huwag mo na ipaalam nga kay Congressman Romualdez. O, diba? Liwanag yung sinasabi ng Panginoon. Ulitin ko, may nakita lang kasi ako sa Biblia, saka naririnig, mga kababayan. Ang sabi ng Panginoon, pag nagbigay ang inyong kanang kamay, o kaya nag-abot ng tulong ang inyong kanang kamay, hindi na kailangan ipaalam pa sa kaliwang kamay. Anong ibig sabihin nyo, mga kababayan? Di ba? Mabigat ng mensahe. Kung nagtulong kasi yung kapwa, huwag mo nang magsigawan pa sa buong mundo na ikaw tumulong ka. Kasi pag gagawin mo yan, ang ibig sabihin yan, mga kababayan, nagkukunwari kang mabait. Nagpakilala ka, kunwari, mabait. May motibo ka. Diba? Gusto mong sumikat. Tingnan mo itong ngayon, mga kababayan, itong sa Karina, biktima, diba? Tingnan natin yung tulong ng mga Duterte at saka tulong ni Congressman Romualdez ng 2 kilong bigas. Ang sa Davao City, mga kababayan, nagbigay sila ng mga relief goods. Pero, ang nakasulat sa truck, from Peoples of Davao City, mga kababayan. From Peoples of Davao City. Di ba? Yun lang. Walang politiko. Sabihin natin, mga kababayan, nga ang mga Duterte, di ba? Makasarili, ano-anong isyo sinasabi. Pero dito, mga kababayan, dito sa 2 bagay lang ang ginagawa ng ating mga politiko, yung mga kalabang politiko.
Si Romualdez, mga kababayan, namigay ng 2 kilong bigas kasama pa amag. May nakalagay pa, Romualdez rice. Anong ibig sabihin? Romualdez rice, nakalagay. Ang pagpa-imprinta pa lang sa mga plastic bag, mga kababayan, magkano na ginastos noon? Pera kaya ni Romualdez yun? Pera ng gobyerno yun, siyempre. Yung pinagmimili niya ng bigas, pera ba ni Romualdez yun? Siyempre, pera ng gobyerno yun. Pera natin yun, mga kababayan. Kaya huwag tayong pasalamat sa 2 kilong bigas, ginagago tayo doon. Oh. Samantalang, yung mga relief goods galing sa Davao City, ilang truck yun, mga kababayan, ang nakalagay lang, from Peoples of Davao City, mga kababayan, from Peoples of... Ibig sabihin, yung tulong na yun, sa mga taga Davao, hindi sa mga Duterte, mga kababayan. Diba? Hindi nyo makikita. Dapat yun, nilalagay pangalan noon, para Mayor Basti Duterte, kasi papalapit eleksyon eh. Kasi sikat sila eh. O kaya sabihin para BP Sara Duterte. Pakilala sila. Katulad sa ginawa ng Tambaluslos. Ito hindi, mga kababayan eh. Kasi maalala natin, yung sinabi ni, dati, ni Basti, di ba? Nung speech si Basti doon sa Davao, sabi niya, hindi ko ugaling magtakal-takal ng bigas at magpa-picture at ipopost sa Facebook, sa social media. Hindi daw niya ugali yun. Kumbaga, hindi niya ugali yung magpakita. Kunwari, nagbibigay ka ng ayuda at mo sa publiko na namimigay ka. Sino ang gumawa niyan, mga kababayan? Hindi ba, simple, si Tambaluslos. Patakal-takal ng di ba? Saka itlog. Oh. Papost-post, tapos nung bandang huli na talaga, nakalagay na talaga, Romualdez rice. Malupit, mga kababayan. Tapos ngayon, kayo, pagka ang mga Duterte ang mahal ng taong bayan. Kasi makikita ito na lang, huli yung sinasabi ko sa inyo. Yung sa ayuda na lang. Diyan natin ikumpara yung mapagkunwaring politiko at saka yung politiko talagang sinsirong tumutulong sa kapwa. Na hindi na naghihingi ng kapalit, hindi na nagano ng buto. Pero matik yun, mga kababayan, kasi nakikita ng Kaya sinasabi ko, kung gusto nyo makuha simpatiya ng taong bayan, gumawa kayo, magtrabaho kayo, gumawa kayo ng tamang serbisyo na hinahanap ng mga Pilipino. Kasi kayo nasa posisyon, nagpapili kayo eh. Diba? Gusto nyo magiging public servant, siyempre magserbisyo kayo, binabayaran kayo ng taong bayan. Hindi yung siservisyo kayo magbibigay ng ayuda, ang hilig-hilig nyo sa ayuda. 2 kilo lang, kasama pa amag, Romualdez rice. Samantalang doon sa Davao City, truck na ayuda para sa nasalanta ni Karina. From Peoples of Davao City. Alin ang maganda pakinggan, yung Romualdez rice o from People of Davao City? Diba? May ba yun? Basta yun ang nabasa ko doon sa mga nakalagay doon sa ng truck. Wala kang makikitang pangalan ni Duterte, wala makikita pangalan ng politiko doon sa Davao. Ganon yung mga Duterte, mga kababayan, pag tumulong. Ulitin natin yung nangyari sa Yolanda. Sinong pinakaunang nakapadala ng tulong doon? Oh. Si Mayor Rodrigo Roa Duterte, Mayor pa lang noon sa Davao City, pero nakarating doon sa Tacloban upang tulungan yung mga nasalanta ng Yolanda. Nakikita, may makapagpatunay ba sa inyo na ang mga tinutulong doon may pangalang Rodrigo Duterte? Diba? Ganun lang yun. Tapos itong nasimulan ni Pinoy nga sa Yolanda uli, nung nasimulan ni Pinoy nga hindi natirahan ng mga tao, ng mga pabahay. Oh. Ang laki ng budget doon, naubos ang budget, ang mga pabahay doon hindi na pakinabangan ng mga tao. Pagdating ni Duterte, tinapos. Naumpisahan ni Pinoy, hindi naman inangkin Duterte. Kumbaga, pinaganda lang niya. Nasimula ni Pinoy yon, tinapos niya kasi yung iba, walang palikuran. Diba? Inayos niya. Oh. Inayos niya, mga kababayan, ni Piso, walang binayaran ang mga taga Davao City. Naku, binigay pa, pati titulo. Unlike ngayon, mga kababayan, sa pabayan ng pabahay ng ating presidente ngayon, mga kababayan, itong kay BBM, ang urban poor, mga kababayan, nagkaroon ng diskriminasyon kasi gustong tumira, gustong kumuha sa unit ng mga pabahay ngayon ng presidente, mga kababayan. Anong ginawa?
Hindi daw sila qualified kasi wala silang pag-ibig, wala silang is-is. Ang pangako ng presidente nung panahon ng eleksyon, libreng pabahay para sa mga mahihirap. Nasaan ngayon mga kababayan ang pabahay niya? Ang dami pang nagkalat ng mga walang masilungan diyan sa ilalim ng mga tulay. Marami nagkalat ng mga pamilyang mahihirap na walang masilungan mga kababayan sa gilid ng kalsada. Dala-dala ng kariton. Pag nag-clearing pang MMDA, kawawa pa ang mga yun. Di ba? Dapat yun na ang nilalagay dyan sa mga natatapos sa mga pabahay ng presidente. Pero sino ang nakatira sa mga pabahay na yun? Ha? Mga politiko, mga taga-barangay, mga taga-munisipyo, mga kababayan, mga kaaloy-alyado ng presidente. May bayad pala, kaya hindi pwedeng kumuha mga urban poor, mga kababayan. Yan ang masaklap. Tapos ngayon, gusto silang makipag-anuhan sa mga Duterte. Ang mga Duterte talaga nakatatak na yun sa puso ng mga Pilipino. Kasi sa mga Duterte lang nakita ang serbisyo, talagang serbisyong makatao, mga kababayan, serbisyong makabayan. Hindi katulad sa administrasyong nakaupo ngayon, nga lintik na yan. Lahat ng bilihin, napakamahal. Hindi na mahal sa makakain ng mga tao. Maraming nagugutom. Dahil ang nabubuhay ngayon, ang mga kartel, mga rice cartel, lahat ng mga oligarko, mga kababayan, yung mga rice smuggler, parehas-parehas lang yun, kaiba-iba na lang ang Tapos yung mga trader, mga kababayan, yung mga illegal trader na sumasakal sa ating ating mga magsasaka saka sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Buta-bungol o nagbibingi-bingian, nagbubulag-bulagan ang ating mga kongresman at mga senador, lalong-lalo na ang ating presidente. Nasaan yung pinangako nila, mga kababayan? Kaya umiikot ang maisog rally. Wala namang ibang maisog rally, mga kababayan, kundi ang transparency. Ang hinahanap lang ng mga tao, yung trabaho, yung serbisyo ng ating Pangulo. Diba? Yun lang ang hinahanap dyan sa maisog rally. Hindi naman yun ang ginagawaan na nila ng isyo nag-ano daw maisog rally upang pabagsakin ang ating Pangulo. Ang sinasabi lang diyan, tuparin mo ang iyong pangako, di ba? Magtrabaho ka. Nasaan ang transparency, mga kababayan? Nasaan ang maharlikapan, mga kababayan? Di ba? Nasaan ang maharlikapan? Anong nangyari sa maharlikapan? Minamadali nila yun Ilang bilyon yun, mga kababayan. Pira ng gobyerno yun. Nasaan na ngayon? Walang balita, di ba? Kaya yung transparency, ang sinasabi, ang hinihingi ng mga tao, ano ba yun? Destabilisasyon ba yun? No. Magbigay kayo ng resibo, yung mga congressman sa mga senador, magbigay kayo ng resibo patungkol sa ginagastos nyo, paano nyo ginastos ang pira ng bayan. Hanggang ngayon wala. Kaya hindi tumitigil ang maisog rally upang gisingin ang ating mga government official. Huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Niluluko niyo taong bayan Diba? Lahat na lang ng party niluluko niyo taong bayan. Ito ngayon ang matindi. Sa ngayon. Muling nagbabalikan ang duga sa kanto. Yung krimen tumataas. Tapos taliwas sa sinasabi ni Abalos. Bumaba daw ang kriminalidad. Nako, nik mo, tarantado ka. Ang Davao City napaka-peaceful, yun ang ginugulo nyo. At di ko na lang masyadong pahabain, mga kababayan, itong natin at medyo baka saan pa mapunta itong usapan natin, mga kababayan, at maraming salamat na lang sa panonood. Gusto ko lang ipaabot sa inyo, mga kababayan, itong patungkol sa ginagawa ng ating ngayon ating PNP chief, itong kabulastugan na ginagawa ng ating PNP chief, tulad din sa kabulastugan na ginagawa ng kanyang boss, mga kababayan. Nagkukomento lang tayo dito sa ginagawa ng iilan natin mga general. Hindi naman lahat ng mga pulis, mga kababayan, ganun, kalawag. Marami din yung mga pulis na nagserbisyo na alinsunod sa kanilang tungkulin, mga kababayan. Ngunit sila ay biktima rin sa mga iskalawag ng mga general, mga kababayan, sa mga iskalawag nilang mga high ranking o officer.
Hindi naman natin sinasabi, ngayong mga ibang matataas na government official, hindi kasali dito mga kababayan. Aywan ko lang, itong si Abalos. Anong papel niya dito? Diba? Itong si BBM kaya mga kababayan, kailan kaya ito magpa-drug test, magpa-hair follicle test mga kababayan? Upang malutas yung isyo tungkol sa hindi yan matatapos sa pagsabi lang ng mga protector ng ay piki yan, no? Hindi totoo yan. Itong si mga kababayan, itong si DILG secretary, nakakatawa ito no? Ginagago mga Pilipino. Iba yung tainga, yung tainga, iba parang gago, no? Iba yung niya. Sa tainga siya magaling siya. Titingnan lang niya tainga, hindi totoo yan. Ipinagtatabi na nga yung screenshot sa mukha ni Sandro Marcos at saka yung ni BBM doon sa naglangha ng pulboronic video. Magkamukha, sabihin pa ng piki. At maraming salamat mga kababayan. Sana sa susunod kong i-upload na video, samahan nyo ako mga kababayan, at maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Bago pala tayo maghiwalay mga kababayan, maraming salamat sa mga nag-subscribe dito sa aking YouTube channel, at yung iba mga kababayan, kailangan ko ang inyong mga suporta. Paki-subscribe na lang mga kababayan dito sa aking YouTube channel. Wala pa akong subscriber at kailangan ko kayo mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi mga kapatid, at ingat kayo lagi.